Habang hawak sa lig ang babaeng ito ay biglang umilaw ang kanyang katawan at inactivate nito ang kanyang mana shield. Sa mga oras na ito ay napaatras si Ronan mula sa impact ng pag-deploy nito. Pagkatapos nito ay kalmado namang sinabi ni Ronan na dahil sa ginawa niyang ito ay napagtanto niya na hindi siya ganoon kadaling susuko. Matapos niyang sabihin ito ay sinuri niya ang mana shield at sinabi na matibay ang pagkakagawa niya nito. Ngunit sinabi din niya na wala pa rin itong epekto sa kanya. At pagkatapos nga nito ay mabilis niyang inatake ang mana shield ng babae at agad itong nawasak. Samantala habang pinagmamasdan ang nawasak na shield, ay gulat na gulat pa rin ang babae, at napatanong kung paano nagawa ni Ronan na wasakin ang kanyang mana shield gamit lamang ang kanyang espada. Habang pinag-iisipan pa niya kung paano ito nangyari, ay agad na sumugod si Ronan, at bigla siyang sinaksak, at sa sandaling ito ay napapasuka pa ito ng dugo mula sa tama na kanyang tinamo. Sa kabilang banda si Ronan nang makita ang buong mukha nito ay tumawa, at sinabi na isa pala siyang half-elf. Sinabi pa niya na isang half-elf at isang scoundrel ay magkasama na nanggugulo, kaya tinanong niya ang pagkakakilanlan ng kanilang grupo. Samantala ang lalaking kanina'y naputol ang mga braso, ay ngayon ay nagsisimula ng muling mabuo ang parteng naputol, at kasunod nito ay ginamit nito ang kanyang skill na explosion. Samantala si Ronan nang maramdaman ang paparating na atake mula sa kanyang likuran, ay agad na iwinasiwas ang kanyang espada at hinati ang ataking ito. Habang ginagawa naman niya ito ay biglang may tumama sa malaking halimaw sa kanyang likuran, at sandaling umilaw ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay tiningnan niya ang lalaking nagpakawala ng atake, pagkatapos ay tinanong ito kung paanong ang kanyang naputol na braso ay muling nabuo. Tinanong din niya siya kung ano ang meron sa nakakadiring anyo ng kanyang katawan. Galit namang sinabi ng lalaking ito na layuan niya ang babae, at tinawag pa nga siya nito na rotten little bastard. Sandali namang natigilan si Ronan matapos marinig ang pagbabantang ito, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tila hindi pa niya nauunawaan ang kanilang sitwasyon. Pagkasabi niya nito ay bigla niyang sinaksak ang babae sa kanyang hita, na nagpangyari na mapasigaw ito sa sakit. Agad din namang napabalikwas ang lalaki, matapos makita ang hindi natitinag na ekspresyon ni Ronan, habang ginagawa ang pagtorture sa babae. Kasunod nito ay sinabi ni Ronan na wala na silang kawala. Habang sinasabi niya ito ay paulit-ulit niyang sinasaksak ang babae ng kanyang espada, na nagpapangyari rito na paulit-ulit na mapasigaw mula sa sakit. Habang ginagawa niya ito ay sinabi niya sa lalaki na kailangan na niyang magdesisyon, at ito nga ay kung susunod sila sa kanya ng matiwasay, o kung puputulin pa niya ang ibang bahagi ng katawan ng babae. Habang nanggigigil ang lalaki sa mga salitang ito, ay tinanong ni Ronan ito kung gagaling din ba ang half-elf katulad ng ginagawa niya. Samantala ang lalaki ay tila hindi na kinaya ang dinaranas ng babae niyang kasama, kaya sinabi nito na susunod na sila sa kanya. Sinabi naman ni Ronan na tama ang kanyang desisyon na napili niya dahil hindi na rin naman niya gusto pa na makakita ng dugo. Pagkatapos sabihin ito ay hinugot na niya ang kanyang espada na nakabaon pa sa binti ng babae. Kasunod nito ay sinabi niya na magiging malaking problema rin para sa kanya kung mamamatay ito. Ngunit sa sandaling tingnan niya ang babae ay natigilan siya dahil nakita niya na habang dumudugo pa ang bibig nito ay nakatawa pa rin ito. Kaya napatanong tuloy siya kung bakit ito ngumingiti ng ganito. Kasunod nito ay lumingon siya sa kanyang tagiliran, at dito nga ay napansin niya ang higanteng kamay na paparating na sa kanyang direksyon. Sa sandaling ito ay napatanong na lamang siya kung kailan nangyari ito, at dahil na rin sa ito ay di inaasahang pangyayari, ay mabilis niyang ginamit ang kanyang espada upang pigilan ang direct impact mula sa kamay ng higante. Ngunit sa kabila nito ay malakas pa rin siyang tumalsik patungo sa mga bato at nagdulot ng malaking pagsabog sa kanyang binagsakan. Habang unti-unting nawawala ang alikabok sa pinagbagsakan ni Ronan, ay sinimulang lumapit ng lalaki sa babae at kinukumusta ang kalagayan nito. Sinabi naman ng babae na okay lang siya. Sinabi din niya na utang na loob niya ito sa kanya dahil kung hindi niya inagaw ang atensyon nito sa pagpapanggap na umatake siya, ay hindi rin niya magagamit ang oras na ito para mag-cast ng recognition, hindi ring spell, at kalaunan ay ma-activate ang higanteng nasa likuran nila. Sinabi rin niya na bagamat ang na-activate lamang niya ay ang maliit na parte ng braso ng higanteng ito,
ay nakakasigurado naman siya na matindi ang pinsalang natamo ni Ronan mula rito. Pagkasabi niya nito ay sinabi ng lalaki kay Cerilia na kailangan niyang bumalik na muna sa simbahan upang i-report ang mga nangyari sa misyon nilang ito. Dinagdag pa niya na tatapusin na niya si Ronan hanggang sa masigurado niya na namatay na ito. Binalaan naman siya ng babae at sinabi na mag-ingat siya. Habang dinudukot niya ang scroll sa kanyang damit, ay sinabi niya na ang batang iyon ay isang halimaw na nasa anyo ng isang bata. Matapos marinig ito ay sinabi ng lalaki na hindi na niya ibababa ang kanyang depensa dahil lamang sa isa itong bata, kaya hindi na siya dapat mag-alala sa kanya. Sa kabilang banda ay iniisip ng lalaking ito na si Ronan ay hindi talaga isang maliit na bata, kundi isang maliit na halimaw, at kung hindi niya ito mapapatay ngayon, ay nakakasigurado siya na magiging malaking hadlang ito sa kanilang mga plano sa hinaharap. Habang iniisip niya ito ay unti-unti na niyang nakikita ang imahe ni Ronan sa ilalim ng usok, at habang iniisip niya na hindi dapat ito mawala sa kanyang paningin, ay bigla itong naglaho, at sa isang iglap ay muling naputol ang kanyang mga kamay at paa. Habang gulat na gulat pa siya kung paano nangyari ang lahat ng ito, ay muli siyang inatake ni Ronan, at nagka-pira-piraso ang kanyang buong katawan. Matapos lumaglag sa lupa ang nagmistulang giniling na karne na kanyang katawan, ay tinanong ni Ronan sa babae kung saan siya pupunta. Sa sandaling makita naman ng babae ang kahindik-hindi na itsura ni Ronan, ay natulala ito at nanginginig na sa takot. Kasunod nito ay ginamit na niya ang teleportation scroll, at tinatanong si Ronan kung paano niya nagawang makasurvive sa ganoong klaseng atake sa kanya. Sa kabilang banda si Ronan, habang ginagamit ang kanyang espada bilang tungkod, ay sinabi na hinding-hindi niya papayagan na makaalis sila dito. Ngunit matapos niyang sabihin ito ay nagdilim ang kanyang paningin at unti-unting nawawala ang lakas sa kanyang katawan. Habang nangyayari ito ay napapamura siya dahil hindi na nakikinig ang kanyang katawan sa kanya, samantala ang babae, habang pinagmamasdan ang kanyang kalagayan, ay napatanong sa kanyang sarili kung paano humantong sa ganito ang kanilang sitwasyon. Naisip din niya na bagamat nakakadismaya ang pangyayaring ito, ay wala na rin siyang choice. Dahil wala siyang tsansa en manalo kay Ronan, at ang tangi lamang na magagawa niya ay i-report ang lahat ng mga nangyari sa lugar na ito. Habang papasok na siya loob ng ginawa niyang portal, ay sinabi niya kay Ronan na ihanda niya ang kanyang sarili, dahil alamin niya ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya, at nanakawin ang lahat ng mayroon siya. Sinabi pa niya na ang kanyang pamilya, mga minamahal, at mga kaibigan ay papatayin niya. Matapos marinig ang mga bantang ito, ay tila lalong napuno ng galit si Ronan, at pilit na itinatayo ang kanyang katawan. Iniisip niya na bahagya lamang siyang nakahanap ng mga clue tungkol sa mga anghel na may mga sungay, kaya hindi niya maaaring mapalampas ang ganitong pagkakataon. Habang iniisip niya ang mga maaaring mangyari, ay naalala niya ang panahon kung saan nakita niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan na namatay na. Kaya iniisip niya na hindi niya papayagan na mangyari ulit iyon. Sa pagsasaisip ng mga bagay na ito ay pilit niyang sinasabi sa babae na huminto ito, at sa isang malakas na sigaw ay sinabi niya na huminto siya. At sa di inaasahang pangyayari ay biglang may nagsalita, at inulit ang sinabi ni Ronan na kailangan niyang huminto. Sa sandaling ito ay makikita ang espada ng kanyang instruktor na si Nabirose, at agad nitong napahinto mula sa kanyang paglalakad ang babae. Habang nagugulat pa si Ronan sa pangyayaring ito, ay dinagdag pa ng instruktor na marami rin siyang gustong itanong sa kanila. Kasunod nito ay sinabi ng instruktor na bago niya itanong ang lahat ng kanyang mga tanong, ay may gusto lamang siyang kumpirmahin. Pagkasabi niya nito ang malaking ahas, ay unti-unting pumapalibot sa kanya, at makalipas ang ilang sandali ay itinanong ng instruktor kung siya ba ang may kagagawan sa mga nangyari sa kanyang disipulo. Samantala lumapit ang instruktor kay Ronan at sinabi sa kanya na nalaman na niya ang buong detalye mula sa kanyang mga kaibigan. Binanggit din niya na dahil sa kanila ay nalaman niya na may malaking nangyari sa lugar na ito. Ngumiti naman si Ronan at sinabi na nakakamangha ang kanyang timing dahil dumating ito kung kailan kailangan niya siya. Pagkatapos ay sinabi niya na labis siyang natutuwa na nakita niya siya sa mga oras na ito. Sinabi naman ng instruktor na dahil sa kanyang patuloy na pagsasalita, ay mukhang makakasurvive naman siya.
Pagkatapos nito ay itinuon naman niya ang kanyang atensyon sa babae na ngayon ay hindi pa rin makagalaw. Sinabi ng instruktor na ito naman ang kanilang aasikasuhin. Samantala ang babae nang makita ang tulad ahas nitong aura na nakakapag-paralyze ng buong katawan, ay napagtanto na ito ang isa sa kanilang mga kinatatakutan na Sword Saint. Napatanong tuloy siya kung ano ang ginagawa nito dito, at naisip na kailangan niyang makaalis kaagad sa lugar na ito. Habang iniisip pa niya ito ay bigla siyang hinawakan ng instruktor sa mukha, at habang nagpupumiglas pa siya ay sinabi ng instruktor na marami siyang ginawang mga kasalanan na hindi niya dapat ginawa, ngunit ang bagay na higit na nakakapagpagalit sa kanya, ay ang ginawa niya sa kanyang disipulo. Kaya habang hawak-hawak pa rin niya ito sa mukha, ay sinabi ng instruktor sa kanya na asahan na nito ang magandang kinabukasan na nag-aantay sa kanya. Pagkatapos nito ay iniharap niya ang babae sa harapan ng malaking ahas, at sinabi na pagmasdan niya itong mabuti, dahil ganitong-ganito ang mangyayari sa kanyang kinabukasan. Ang babae habang ginagawa ito ay unti-unting nanghihina, at pagkatapos ay unti-unti ring nawawalan ng malay, ngunit bago ito tuluyang mawalan ng malay ay humihingi ito ng pasensya sa tinatawag niyang Zero Star. Samantala si Ronan ay nananatiling tahimik habang pinagmamasdan ang ngayon ay wala ng malay na babae. Kasunod nito ay pinuri siya ng instruktor sa kanyang di matatawaran na kontribusyon. Sinabi rin niya na matapos magamot ang mga sugatan sa insidenteng ito, ay gagawa sila ng hiwalay na report para sa principal. Samantala si Ronan, matapos marinig ito, ay tinanong ang instruktor kung ang future na tinutukoy niya kanina ay ang Rodolan Prison. Bahagya namang nagulat ang instruktor nang marinig ito, ngunit kinumpirma pa rin niya ito. Sinabi niya na yun nga ang pagdadalhan sa kanila. Binanggit din niya na hindi niya inaasahan na alam niya ang lugar na yon, pagkatapos ay tinanong niya si Ronan kung bakit niya naitanong ito. Nanatili namang tahimik sa Ronan, at naisip na gaya nga ito ng kanyang inaasahan, dahil ang Rodolan Prison ay kilala din sa tawag na Fortress of Screams. Ang kulungan na ito ay lumulutang sa gitna ng karagatan, at dinadala dito ang mga kriminal na nagrebelde laban sa imperyo. Kilala din ang kulungan na ito sa kanilang pag-i-interrogate, at sa kanilang paraan ng pagpapalabas ng kahit anong impormasyon mula sa isang kriminal. Pagkatapos maisip ang lahat ng ito ay sinabi niya kay Instructor Naviros na hayaan siyang sumama sa interogasyon sa dalawang ito. Nagulat naman ang instruktor sa pahayag na ito, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Binanggit din niya kay Ronan na ang lugar na yon ay hindi angkop para sa kanya. Agad naman siyang hinawakan ni Ronan, at nakiusap, na kahit ngayon lamang ay tulungan siya ng instruktor, habang sinasabi niya ito ay mayroong pagmamakaawa sa kanyang mukha, at sinabi niya na ang bagay na ito ay napaka-importante para sa kanya. Sandali namang natigilan ang instruktor matapos makita ang kasalukuyang anyo ni Ronan. Samantala sa lugar ng mga panday ay patuloy na ginagamot ang mga sugatan, at sa tulong ng mga healer ay mabilis na nagamot ang mga pasyente. Kasabay nito ay makikita din si Maria na ngayon ay pagod na, at sinabi na sa wakas ay natapos na rin nila ang mga gawain. Pagkatapos nito ay tinanong niya si Asel kung ganun din ba ang palagay niya. Sumang-ayon naman si Asel na ngayon ay makikitang nanlulupaypay na sa pagod, at maging si Sita ay tila lumabas na ang kaluluwa mula sa kanyang kapaguran. Kasunod nito ay biglang nalungkot si Asel na tila nag-aalala kung ano na ang nangyari kay Ronan, dahil inaasahan niya na makakabalik ito kaagad matapos sundan ang pinanggalingan ng mga higante. Napaisip tuloy siya kung may nangyari bang masama sa kanya. Habang iniisip pa niya ito, ay biglang may nagsalita sa di kalayuan, at tinanong kung tinatawag ba nila siya. Nagulat naman si Maria at si Asel matapos siyang makita, dahil ang kasalukuyang anyo niya ay puno siya ng mga sugat at dugo. Sa kabila nito ay sinabi ni Ronan sa kanila, na narinig niya habang papunta siya rito ang kanilang mga ginawa, pagkatapos ay pinuri niya silang tatlo sa kanilang mahusay na trabaho. Kasunod nito ay binanggit niya ang ginawa ni Maria, na pagdadala ng mga reinforcement sa lugar na ito, habang si Asel at si Sita ay patuloy na iniligtas ang mga natabunan na mga craftsman, at pinagaling ang mga sugatan. Pagkatapos nito ay tinanong naman niya kung mayroon bang nasaktan sa kanila. Sinabi naman ni Maria na dapat sila ang nagtatanong nito sa kanya,
dahil sa kanyang itsura ngayon. Tinanong tuloy ni Asel kung bakit puno ng sugat ang kanyang katawan. Habang tila naiiyak pa si Sita at Asel dahil sa kanyang kalagayan, ay sinabi ni Asel sa kanya na agad na magtungo sa mga healer upang gamutin ang kanyang mga sugat. Pinapakalma naman sila ni Ronan, at sinabi na nagamot na siya habang siya ay papunta rito, kaya sinabi niya sa kanila na magpahinga na lang muna sila. Habang tinitingnan ang mga tao na may buhat-buhat na stretcher, kung saan nakalagay ang dalawang kriminal na may kagagawa ng lahat ng sakunang ito, ay sinabi niya na mayroon pa siyang importanteng dapat gawin. Makalipas ang ilang oras, sa lugar kung saan itinakda ang pagkikita ng mga convoys ng Rodolan Prison, ay makikitang naghihintay sa gilid ng isang bangin ang grupo ni Ronan at ng instruktor. At makalipas pa ang ilang sandali, ay binanggit ng instruktor na nandito na sila, at kasunod nga nito ay makikita ang isang karwahe na hinihila ng isang gripin. Sinabi ng instruktor na ito na ang convoy unit ng Rodolan Prison, matapos bumaba ang convoy sa kanilang harapan, ay lumabas mula sa karwahe ang isang lalaki, at binati si instruktor na Rose. Ang mga taong ito ay mga nakasuot ng maskara na nasa anyo ng isang uwak. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng grupo na tumanggap sila ng utos mula sa imperyo upang i-escort ang mga kriminal. Matapos sabihin ito ay itinuro niya ang dalawa na nakahiga pa sa lupa at tinatanong kung ito ba ang mga kriminal. Kinumpirma naman ito ng instruktor at sinabi na sila nga ang kanilang escort. Binanggit pa niya na ang lalaki ay mayroong kakayahan na magpagaling ng sarili, kaya dapat itong isaisip ng taong mag-i-interrogate sa kanya. Sinabi naman ng escort na matutuwa ang interogator sa impormasyong ito dahil ang ganitong klaseng mga kriminal ay bihira lang dumating sa kanilang kulungan. Pagkatapos nito ay nagpaalam na ang pinuno ng grupo at sinabi na aalis na sila. Binanggit pa niya na tatawagan na lang nila sila pag natapos na sila sa pag-interrogate sa mga ito. Habang paalis na ay sinabi ng lalaking ito na umaasa siya na patuloy na gagawin ng instruktor ang kanyang trabaho para sa kapayapaan ng imperyo. Pagkasabi nga niya nito ay tuluyan ng umalis ang karwahe sa lugar, samantala si Ronan at ang instruktor ay patuloy na pinagmamasdan ang karwahe hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanilang paningin. Pagkatapos ay sinabi ni instruktor Nebros kay Ronan na aabutin ng isang linggo bago pa tuluyang mapaamin ang mga kriminal na ito, kaya sasabihan na lamang niya siya kung tumawag na ang mga ito sa kanya. Binanggit din niya na kailangan niyang umistandby sa malapit para pag nangyari na ito ay madali na niya siyang matatawagan. Pagkatapos ng lahat ng ito ay sinabi ni Instructor Nebros kung kontento na ba siya sa ginawa niya para sa kanya. Tumangon naman si Ronan at nagpasalamat sa kanya. Sa sandaling ito ay naiwan ng mag-isa si Ronan sa lugar, habang patuloy na pinagmamasdan ang karwahe na naglalakbay patungo sa isang direksyon. Pagkatapos ng pangyayaring ito ang oras ay mabilis na lumipas. Sa sandaling ito ay nagpapatuloy ang pagkukumpuni sa lugar ng paggawaan ng mga panday, at ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ng suporta ng imperyo. Sa kabilang banda si Ronan ay bumalik na sa akademya at nagpatuloy sa kanyang pagsasanay. At ginugol din niya ang karamihan sa kanyang oras sa mga supplementary classes ni Instructor Nebros, at ganun-ganun nga lang ay ilang araw na ang lumipas. Samantala sa lugar ng Rodolan na tinatawag din na Fortress of Screams, ay maririnig ang mga pag-ungol at pag-iyak sa pasilyo ng lugar, at sa isang partikular na silid kung saan nakahanay ng maayos ang mga kagamitan sa pagpapahirap, ay makikitang binubunot isa-isa ng isang tao ang mga ngipin ng isang kriminal. Sa sandaling ito ay sinabi ng nagtuturture na dahil sa kanyang kaseryosohan sa kanyang ginagawa, ay nakalimutan niya na ang oras. Habang hawak-hawak pa niya ang mukha ng taong kanyang pinahihirapan, ay sinabi niya na oras na para dumating ang kanyang mga bisita. To be continued sa Season 1 Part 11. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.